Sup brooms? So ngayon dumating na ngayon ang ating order sa Shopee. Okay? Order tayo ng map sensor galing sa Shopee. Hindi siya original, China brand siya. Pero mabilis lang dumating. 2 days. 2 days na siya dumating. Ngayon binubuksan na natin siya and titignan natin kung yung itsura. Okay? Mukhang hindi siya kamukha. Okay? So, madali lang, kung sakaling hindi gumana to, madali lang mag-return sa Shopee. Okay? Kasi, pwede mo siyang i-return na sabihin mo hindi siya katulad nung nandun sa picture. Okay? So, i-try na natin siya. First thing to do, kung sakaling magbabaklas kayo ng map sensor o magpapalit kayo ng mga sensor, is tanggalin yung battery. So, negative lang, sapat na yun, tanggalin na negative ng battery. Ayan, naluwagan ko na siya kanina. So, next natin is baklasin yung map sensor. Ito, tanggalin ko muna yung connector. Then, tatanggalin ko yung tornilyo. Okay? After that, pag natanggal mo na yung tornilyo, mabilis na mababaklas yung map sensor. Okay? Now, ito yung map sensor kong luma. Then, ito yung bago. Na in-order ko sa Shopee. Mukha naman magkasukat. Pero, kung titignan nyo, ayun o. May code kasi na Bosch. Ito kasi wala. So, most likely, mas madali kung may return nyo sa Shopee kung sakaling hindi gumana. So, kabit na natin. So, tulak lang yan dyan. Then, kuha lang ulit yung 10mm yan. Ayan. So, kabit lang natin yan. Then, connect natin yung connector. Okay. So, mabilis lang yan. Mabilis lang ikabit yan. Kukunik ko na lang yung connector dyan. Then, higpitan ko na lang socket wrench. Ayan. Okay. Ini-ensure ko lang dyan na kinakabit ko ng maayos. Then, ensure na socket wrench. May nalaglag pa. Okay. So, higpitan lang natin ng ratchet. And, yan. So, kakabit ko lang yung negative ng baterya. Ayan. Pagkakabit niyan, pwede na. Okay. Check lang ulit. Walang ano. Kunin ko lang yung nalaglag na map sensor. Ayan. So, start na natin. Dapat wala yung check engine. Okay. So, pag start, here. Okay, walang check engine. Pero syempre, dahil kakabaklas na lang baterya, we are not sure. Kaya gagamitan pa natin yan ng scanner. Okay? So, try natin mag-scan sa sasakyan. Okay. Kunin ko yung scanner. Okay, so kinukuha ko yung scanner. Pasensya na. Then, ikakabit ko lang yan doon sa may OBD port. Yan. Dito kasi banda yung OBD port ng Suzuki Alto natin. Ayan. Check mo lang, umiilaw na. Then after that, punta tayo dito sa sa scanner natin, yung MuCar. Medyo loading lang yan. Syempre naka-history na yan. So sa history na lang ako para mabilis. Then Suzuki. Yan. Sana wala nang wala nang problema. And habang nag-iintay, so please like, subscribe, and share itong video na ito. Okay? Health report, simple lang yan. Then, hintayin na natin, mga 3 seconds lang yan lumagpas na. Meron DTC. Ano yung DTC? Tingnan natin. Read fault code lang yan. Then, same pa din. Dalawa lang yan. It's either sira yung ECU or baka defective yung map sensor. Pero, most likely, suspect siya ko yung map sensor yung problema. Dahil China brand Okay? So, gagawin. I-return ko na lang ito sa Shopee. Okay, i-return ko sa Shopee to. Kasi hindi rin naman siya kamukha. Okay, walang code ng Bosch. So, I'm not sure talaga kung gumagana. Ayun, kung makikita nyo is, balik natin. So, si barometric pressure sa kasi si map is hindi gumagalaw kahit anong rev ko. Okay? So, hindi siya gumagalaw. Dapat nagbabago yung data niya. Okay? So, subukan natin para mas makita natin maayos. Si map sa kasi barometric pressure. Ayun kahit anong gawin, dapat nagpa-fluctuate yan. Kasi nagbabago yung pressure So, pag nire-rev. So, hindi siya nagbabago. So, most likely, merong problema yung map sensor natin. So, ang gagawin natin, we will order ang original sa kahit saan. Okay? Baka may kakilala kayo. Please.